At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iyong salitain kay Aaron at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na sinasabi, sino mang tao sa sangbahayan ni Israel na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento, at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihandog na pinakaalay sa Panginoon sa harap ng tabernakulo ng Panginoon, ay dugo ang ipararatang sa taong yaon, siya'y nagbubo ng dugo, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatwid bagay upang kanilang dalhin sa Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalaki na kanilang pinanaligan. Magiging palatuntunan nga magpakailanman sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. At sasabihin mo sa kanila, sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain, at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihain sa Panginoon, ay ihihiwalay nga ang taong yaon sa kanyang bayan. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay ihihiwalay. At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga-ibang bayan, ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon, kung magkagayon ay magiging malinis. Datapwat kung di niya labhan, ni paliguan ang kanyang laman, ay tataglayin nga niya ang kanyang kasamaan.